Hindi, si Ibog na iniwan mo sa sakyan kasi nandiyan yung cellphone ko. Kasi Pap. Nandiyan din. Hindi. Sumama pala si Ate Jen. Oo, kasi hindi pwedeng wala yun eh. Yan yung mayor. At saka nakay sa mga pwede kung wala yan. Tinawagan ko na rin si Kuswaki. At yun nga, nagbigay siya ng impormasyon na wala na raw gagastusin doon at sagot na ng DSWD yun. Kaya lang talagang strict yung bilin na huwag na magkaroon ng lamay. Dahil nga sa eto si Ranger OJ. Ay! Oy! Na! Ano yun? Wala na, basag-basag na. Napalitan mo yung bade! Ano, grabe. Basag-basag. Ko, basag. Dinarong ni bade! Saan tayo? Diyan kasama si Ate Jen. Pwede na siguro dito na tayo sa bahay nyo. Pwede naman dito. Dito na lang. Sige. Ayaw mo sa inyo? So ganito, Pwede rin. si Buswaki ay nakausap ko din at nagbigay nga siya ng impormasyon na sagot na ng DSWD yun at lahat ay inasikaso na. Ngayon, maigpit lang din yung bili na hindi po pwedeng magkaroon ng paglalamay dahil nga sa kondisyon ni Jonathan para maiwasan yung pagkahawa-hawa. Ngayon, asan si Jonathan para yun ang paliwanagan natin para hindi na siya magdaramdam. Hindi ko kanina. Tinatago mo ha. Sinigawan na. Tara, puntahan natin. Tara. Jen. Kami na natin punta. Pulag-pulagan eh. Ay, ayun. Jonathan lang. Yun. Jo! Maya. Kanina galing ka sa bahay. Hindi tayo lang pang abot. Ba't umiiyak ka? Grabe yung ano sa morgue. Bakit? Ako magpapaliwanag dyan ng maayos. Ano kasi po kuya, una niya po kinuha doon sa Atada. Una, yung gabi, ginawa niya bali pangalawa na sa kanila. Hindi nila binalsa mo. Tapos, nasabi lang mabaho, hindi kasi sa kabaho. Ngayon, pangatlo na. Kaya nga, may kasalanan sila doon, dapat kasuhan sila eh. Kasi, kinabayaran nila doon sa morgue, hindi nila umiilos. Okay, ganito. Pakinggan mo ko ha. Si Boss Wakiwak ay nagtatrabaho bilang lupon sa barangay, no? Nakausap ko siya kanina at ito yung asan yung cellphone ko. Tinatalan po yung iba, kasya-kasya naman, malalaki pa nga. Ngayon, ang sabi ni Boss Wakiwak ay hindi uubra na magkakaroon ng lamay. Pero inasikaso na si Nanay Marita. Inasikaso na si Nanay Marita at mamaya ay po pwede tayong makiusap doon sa morgue. Ayan, nandyan si Buddy, si Jen, saka si Power Ranger na pwede tayong pinakahuling lamay mamaya at bukas yung libing para malaman din natin kung anong oras ang libing. Ngayon, inasikaso na yun ng DSWD at wala nang anumang problemahin. Batay kay Wakiwak. Ano po, sana dito kayo banda boss para pasok kayo sa frame. Yan. Ngayon, huwag ka nang mag-alala kasi inasikaso na. Natural mintis kasi wala silang mapagkunan ng buong o eksaktong impormasyon tungkol sa nanay mo.
Dahil hindi mo kabisado kung kailan ang birthday ni nanay mo. Tama. Kaya hindi naasikaso agad. Kaya hindi naasikaso kaagad. Pero hindi ibig sabihin no, na parang binaliwala yung labi ng nanay mo. Kumbaga, kasi kung halimbawa sila ay basta-basta lang din kumilos at meron din silang na-violate sa batas, mananagot din sila. No? Ipanatag mo yung loob mo at makinig ka sa akin. Mairaraos natin ng mapayapa at maayos yan, yung pagpapalibing sa nanay mo. Ha? Ngayon, kami, nandito kami, dahil sa kami ay sumisimpatya sa iyo at nakikiramay, naiintindihan ka namin bilang isang anak, alam namin yung damdamin mo. Malungkot, masakit talaga yan, Jo. Pero, kailangan natin tanggapin yung katotohanan na ang bawat tao talaga ay merong hangganan ng buhay. At hindi natin hawak yan. Walang sino man ang makakapagsabi kahit ikaw, hindi mo masasabi sa sarili mo na sa susunod na taon o ako man ay buhay pa. No? Ibig sabihin, Diyos lang ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo dito sa mundong ibabaw. Walang dapat sisihin. Walang dapat sisihin. Sana maging malinaw sa iyan. Hindi natin pare-parehas ginusto na si Nanay Marita ay malagutan ng hininga o mamatay. Kaya lang andun ang katotohanan, lahat ng tao na mamatay. No? At walang sino man sa atin ang nakakaalam kung hanggang ilang taong ka lang dito mabubuhay sa mundong ibabaw. Tanging ang Panginoon Diyos lang. Sana ipanatag mo yung puso mo. At hindi kami magpapabaya. Ayan, naka-vlog naman yan. At alam kong nakakaintindi ka pagka sinabing naka-vlog, no? Kaysa yung usapan na kwentuhan lang. Ha? May iraraos natin yan, magkakaroon ng desente at maayos na libing si Nanay Marita. Okay? Ngayon, yung patungkol naman sa yung karamdaman, mga kabisnes naming minamahal, paumanin sa inyo kung kami man ay mga naka-face mask, wala hong mali siya yan, kundi bahagi ng pag-iingat. Ano po, dahil nga si Jonathan ay nagpositibo sa tuberculosis batay kay Thinking Body. Andyan po yung mga resulta ng andyan na lahat. Andyan ang medical. Ngayon, pagkatapos natin maasikaso itong problema kay Nanay Marita, sana naman, Jo, matuto ka ng sumunod sa aming ipapayo sa iyo. Kasi kailanman hindi kami nagpapayo sa iyo na ikasasama mo. Tandaan mo yan. Walang nagpayo sa iyo rito para mapahamak ka o mapasama ka. Sa ikabubuti mo yun. Kung makikinig ka, ay mayroong posibilidad na gumaling ka kaagad. Kasi nagagamot pa naman yan eh. Nagagamot yan, nasa barangay yan eh. Gagaling ka pa. Maliban na lang kung ayaw mo nang gumaling at gusto mong sumunod kay Nanay Marita. Huwag naman. Kasi bata ka pa. Marami pang posibilidad at magandang nag-aantay sa iyo sa hinaharap sa pamamagitan namin na nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo ay maigagayad ka namin. Kain ka? Pero kami, hanggang payo, hanggang suggestion lang kami, ikaw pa rin ang nasusunod. At sa madalas na pagkakataon, ganun. Talagang ikaw ang nasusunod, hindi kami. Diba? Kahit sabihin ko dito, Jonathan, makakabuti sa inyo to sa mag-ina, dito muna kayo lumagi. Pag sinabi mong ayaw mo, pangit, wala akong magagawa. Kahit maganda para sa amin, kung pangit sa'yo, pangit talaga para sa iyo. Naintindihan mo? Kailangan natin matutong magsakripisyo. Hindi po pwedeng sa lahat ng pagkakataon, pairalin mo yung sarili mong gusto sa kabila ng naikukumpormiso mo higit na mas mahalaga. Anong gusto mong sabihin? Kahit sa akin, kahit hindi dyan sa vlog. Sa aming lahat, nandito. Nangyari sa buhay po namin ito eh. Nagkasabay-sabay. Nagkasakit ako, mama naman namatay. Tapos, yun. Nangunod-dema na. Hindi ko na alam gagawin ko eh. Parang ligaw na ako eh, ligaw. Parang naglalakbay na lang ako namin, buhay.
Malakad-lakad na lang ako, hindi ako mapakali. Hindi ako makatagal sa isang lugar eh. Kasi hindi makita si mama eh. Kaya ganun nararamdaman ko. Yun ang feeling ko sa buhay ko eh. Yun. Tatagkatan ng hirap, ano eh. Kaya ko tisin, basta yun yung mama ko ngayon, wala na. Makasanayan niya kasi na sa lahat ng pagkakataon, si mama niya kasama niya. Wala na. Parang ano, nabubuhay ka na ng ano. Wala lang. Yun ang nangyari sa buhay ko ngayon, di pa rin yung mama. Ako kaya sinabi ko. Kalungkutan ang nakakamit ko ngayon. Uy! Gugulong! Dati mahirap lang kami, pero masaya ako dyan si mama. Ngayon wala na. Wala na rin. Bong, halika. Bong, dito ka. Ay, kailang wala kang face mask. Si Bong, uli lang lubos na rin. Walang nanay, walang tatay, patay na parehas. At hindi rin inaruga ng mga kamag-anakan, no? At hindi ko alam kung ano yung kanilang pinakadahilan. At with due respect doon sa mga kamag-anak, ay silang nakakaalam nun. Pero yun naman ang totoo, no? Ngayon, ganito. Si Bong, nakapanatiling nabubuhay. Malakas po loob ni po kayo sa akin. Mas malakas daw loob mo. Ibig sabihin, mas matapang ka. Hindi naman po. Kumain na loob po talaga. Kailangan mo lakasan ang loob mo. Kailangan mo paglabanan yan. Kasi pagka hindi mo na paglabanan yan, malalagay ka doon sa sitwasyon na mauwi ka sa depresyon. At kapag ka ikay na-depress, malamang sa malamang, hindi ospital na para ipagamot kung ano yung uri ng iyong karamdaman, kundi ospital na tungkol sa pag-iisip. Kuya. Dalhin ka namin doon? Ayaw mo. Matino pa naman ako eh. Hindi ko sinasabing ganun ka ha. Ang iniisip, ang sinasabi ko rito, posible na mangyari sa iyo yung ganun. Kailangan mo labanan yan. Kailangan mo magpakatatag. Ha? Ang tanong, Jo, gusto mo pang gumaling? Gusto ko gumaling. Gusto natin gamutan. Gagaling yan, Jo. Gagaling yan. Si Bay Papaya nagkaroon din yun ng ganyang sakit eh. O umigi naman si Bay Papaya, basta sumunod lang doon sa mga gamot. Medyo malalaki nga lang yung gamot niyan, mahirap lunukin. Naka-try ka na? Ito po yung Biogesic po. Bay Basic, wala pang gamot ito? Wala. Hindi pa nadala sa barangay? Hindi pa kakukuha ko lang kanina yung ano, mga resort. Okay. Kung may singit, bukas. Ngayon, kahit ngayon, mamaya. Oo. No? Para maano ka agad ng gamot. Sumunod ka kay Kuya Reggie mo. Ha? Kay Thinking Body, tsaka kay Ate Jen. Sumunod ka kung ano yung papayo. Pinapayuhan ko naman si Jonathan eh. Kaya At na, saka- pinapayuhan ko yun. Diba kanina ano ako yan, Tina? Yes. So yun na mga ka-business, siguro hanggang dito na lang yung vlog ko. Salamat kay Thinking Body, kay Ate Jen, kay Power Ranger, at saka sa Joe. Pakatatag ka, nandito lang si Kuya ha. Kailanman hindi ko kayo iniwanan sa ere. Oo, nandito Kaya lang lang naman talagang sadyang Gapay no? malikot ang takbo ng iyong isipan at wala ako talaga sa posisyon na para ikay pangunahan. Yun ang totoo ron. Kasi may karapatang pantao ka na hindi ko pwedeng saklawan. Kuya. At doon sa mga viewers, sana maintindihan nyo po yun. Huwag kayong bash ng bash. Mga wala na mga silbi. May nagawa ba kayo rito? O, kung isusumbat nyo sa amin yung panonood nyo, bakit pinilit ba namin kayong manood? Di ba? Iakma nyo yung sarili nyo kaysa magsalita kayo na magsalita ng hindi maganda sa kapwa ninyo. Wala naman kayong ambag. Mahiya kayo sa sarili nyo. No? Mahiya kayo sa mga pagmumukha nyo. At isa pa, kung gusto nyong magpayo, magbigay ng inyong opinion, malaya po kayo, pero wag yung bashing. Iba po kasi yun, kasi nakakababa ng moral po yan.
diyan nalilimitahan ang kapasidad at kakayanan ng mga vlogger na tumutulong sa ating mga kababayan. Nawawalan kami ng gana dahil sa inyo. Kayo ang talagang pinakadahilan kung bakit nalilimitahan yung aming kakayahan para tumulong sa aming mga kababayan, yung mga basher, no? Pero para sa amin, katawa-tawa lang kayo. Kayo ay pulutan lang. Kaya lang, nung mga bandang una, apektado kami sa inyo. Pero ngayon, nek-nek nyo. Paghabol kayo sa Tambol Mayor, in your face, ging-ging-ging kayo. Mga basher lang po yun, basher, ha? Pwede nyo idaan sa constructive criticism yan eh. Na bagaman pumupuna kayo, pero nandun yung inyong pagpapayo o advice o ika nga ay ideya, no? Kung paano mapabuti. Hindi yung ngak-ngak kayo ng ngak-ngak, wala naman kayong silbi. Di ba? Lahat ng vlogger ay mga viewer din po kami. Pero hindi lahat ng viewer ay vlogger. Tandaan nyo po yan. No? Kami, may mga kanya-kanya rin kami sinusuportahan, pinapanood ng mga vlogger. It's either local or international. Pero pagka meron kami hindi nagustuhan na napanood doon sa vlogger na sinusubaybayan namin, nagsasalita ba kami ng hindi maganda? Magkukomento ka ba ron? Para, di ba, ibabash mo yung tao? Wala kasing silbi yan, yung bashing. Doon tayo sa constructive criticism. Mag-advise kayo sa amin. Yun ang pinakamabuti. Matututo pa kami. God bless sa ating lahat. At Jo, mamaya mga ka-business ay sikapin natin, no? Magkita-kita tayo doon sa Puninarya siguro. At yung mga pinakisuyo ko sa'yo, pakidala mo na lang para doon sa mga iba pang maglalamay. No? Buds, thank you ha. No, Ate Jen, God bless sa ating lahat. At yung iba pong mga ganap dito, panoorin nyo po, suportahan nyo. Si Power Ranger, si Thinking Body, si Intay Gensi, Intay Gen Vlog. Yan, Intay Gen Vlog. At syempre yung iba pang mga kagwang kay Papa Dins. Panatag ka na? O yung syempre kagwang, waki-wak yun eh. Kagwang, waki-wak. Panatag ka na? May gusto ka pang sabihin? Pinapaliwanagan ko naman sa gamit kagabi. Okay na yung puso mo? Hindi talaga nag-ano. May pera ka pa dyan? O yung binigay sa'yo ni ate mo, gamitin mo, pangkain yun, huwag sa milk tea. Huwag soft drinks. Kumain ka ng tamang pagkain, ha? Para sa kalusugan mo. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira, mga kapitid. Bira! Huwag ka na soft drinks. Saan kaya? Saan daw Ate Jen? Mama, wala ba naka-vlog tayo? Vlogger din kami. Mga kami yung mga atin at Jen. Mama, doon sa, ano, sa ang concern namin, doon sa kay Marita. Nanay Marita. Kay Nanay Marita. Habang, ganito kasi, nakausap namin yung isa sa mga lupon ng barangay na nakakasakop doon sa area nila. Ay, sinabi na hindi na advisable na magkaroon pa ng pagtutugol o lamay. Ngayon po, kami po ba ay pwedeng makisuyo dito mag-lamay? Inaalaw niyo ba yun? Meron po kami chapel sa phase 4. Pero ang chapel rent namin 2.5 per day. 2 per day. So kung may lalagap, pwedeng ilagap ngayon doon. Pwede po. Ayun. Siguro yun na lang po ma'am. Pag-oral po muna natin siya. Hindi na po natin i-directly yung tomorrow. Saan ba si Kuya Buddy? Doon.
Ay, hindi, tika. Parang meron mali. Sandali po mga ka-business, pasensya na kayo, baka magkamali ako eh. Ang bilin pala, Ate Jen, ng mismong DSWD ay hanggat maaari wala na isasagawang purol para hindi na magkahawaan. Wala na. O kasi positive kasi si Jonathan sa TV. Teka muna, bakit binanggit ni Wakiwak na kung pwede tayo makikusap dito na... Oo na, pwede dito daw magano may puro si nanay. parang ganun din yun ah. Di ba? Kasi doon sa nagastusin, pwede naman natin pagtulong-tulong ngayon, 2.5, di ba? Kanya lang, baka may mabiolate tayo sa barangay. Anong natin? Kasi wala naman sinabi. Wala naman sinabi ko po. Tapos kasi yung cellphone. Ang mahirap yan si Jonathan. Makupo ko ha? Ang mahirap yan kuya kapag si Jonathan, sabihan mo na ano. Paliwanagan na lang. Kasi nakikinig naman sa'yo. Jonathan. Sabi, hindi nakikinig. Ay, tawag ka. Diyan lang yung ano nila. Diyan lang yung Nanay Marita. Tawagan ko lang po si Rokiwa. Ganyan po mga business na. Maganda. Ulat si Ma'am Joyce. Salamat sa pagpayag ko. Hindi ba ba ito si Ma'am Joyce? Kasi mahalaga itong mga pangyayari na ito para sa mga viewer namin. Nalaman nila kung ano yung nangyayari. Sikat kami niya, sikat. Yung mga punta kayo sa Lukayo. Yung sa landline. Sa contact sa messenger. Coverage area. Boss! Boss! Si Waki? Okay na, nakausap ko na. Oh, nandito kami ngayon sa sa funeral parlor. Ngayon, ganito boss, gusto ko lang linawin yung binanggit mo kanina na bilin ba ng kawani ng DSWD na huwag na magsagawa talaga ng anumang paglalamay? Kasi ganito yan. Si Nanay Marita kasi walang death certificate. Ay, di ba? Bakit hindi siya nabigyan ng death certificate? Bakit hindi nabigyan ng death certificate dahil doon sa impormasyon na Walang mga matibay na dokumento si Jonathan para ipakita yung informasyon sa kay Nanay Marita. Ngayon, nagpag-package din ang DSW dyan sa may-ari ng Ordinarya, pati doon sa dipingan ni Nanay Marita, na si Nanay Marita direksyon ng ilibing kasi wala siyang death
tandaan nyo ha, doon sa death certificate, doon nakalagay kung nung sakit ang kinamatay ni Nanay Marita. Okay? Ngayon, hindi tayo magpalamay sa kanya ng wala siyang death certificate dahil kung mayroon ngayong magsita din, hindi yun, magpapaan man. Okay. Kailangan Okay, siya okay. mag-identify. Okay, boss. Salamat. Salamat. At klaro na. Ang price ng kapitan na total bukas pa naman ililibig si Nanay Marita. Pakiusapan yung may-ari niya. Ayun. Okay, okay. Naintindihan ko na yung pagkakaiba. Okay. Ma'am, ganito po. Ang sabi ng kapitan, inayos na ng lahat ng bayarin at ang dinis na punyuti na may-ari ng kulinarya ang gastusin niya sa ko lang siya ng gobyerno. Sa'yo po inipon. Okay naman na yun. Yan naman tayo sa kulinarya. Maglamay ka na lang si Jonathan Magban. Pakiusapan na lang may-ari ng kulinarya. Sige, sige. Klaro na sa akin yung sinasabi mo. Okay. At ito, kausap ko yung may-ari. Sandali lang. Staff. Staff. Okay. Sige na. Tsaka, boss, yung sabi nga ni Kapitan, huwag nang palalain ang sitwasyon. Kasi nga, kailangan na lang natin ng maging si Nanay Marita, may kabahagya, computer lahat. At alam naman nung kulinarya dyan, nakipagay niyong DSWD sa kay Nanay Marita at sila na bahala lahat dun sa mga kung ano po man. Sige. Kasi sa akin, Kapitan na nang usap kami. Okay, boss. Salamat, boss Waki. Okay, bye-bye. Okay. Ingat po kayo dyan, boss. Nandito pa ko sa bundok, madilim. Sige. Balitaan kita kung anong oras ang libing. Sige. Okay. Okay, bye-bye. Mm. So, yun, ngayon, maliwanag na mga kabisnes naming minamahal. Kasama na mga barangay dito. So, ayun so ibig sabihin, magkakaroon kasi ng question, magiging questionable kung magkakaroon ng paglalamay na walang death certificate dahil mayroong maaaring pwede sumita. Oo, tama. Ngayon, ma'am, tanong ko po sa inyo, anong oras po ang pwedeng maging libing ni Nanay Marita? After lang kayo or interview? After lunch, di ba yung nasabi na niya? Kasi ang usapan ko natin ng social media ay mga na nakita na mapapahit ng cash. Ano po ba ito? Programa natin Sabi ko, wala kayo babayaran. Wala pa bayaran. So which is, kailangan po muna magpa-interview na para ma-update po natin. Yung nasabi ni Sir Waki ngayon na wala nang babayaran niya. Wala po kayong babayaran, pero which is, kailangan po na po natin update na kailangan po natin doon ang death certificate. Hindi pa nakuha. Required po natin ang death certificate. Then, alam din po yan ng cementerio. Ang requirements din po ang cementerio ng death certificate. Hindi naman po tayo pwede sa magpapalagay. Wala po tayo mga dokumento. Yes po, yes. Okay, so... Ang pagkakaalam po dyan, nagulat nung isang araw, wala po pamilya, meron po isang kaso dito na namatay na from Yapo daw, binubuhat niya yung asawa niya, nakatusok sa likod, lalagyan sa likod, para matay yung asawa niya. Ngayon, yun din po, walang kamag-anak, later lang, ngayon lang lumabas yung tunay na kamag-anak, pero nalaman niya yung para makuha po ang death certificate sa ospital ng Tata. Kasi sir, meron po tayong death certificate sa funeral kung patay ba ngayon siya. Kung hindi po siya nadala sa ospital. Pero kung ang tao po ay nadala po natin sa ospital, legality po tayo, kailangan po natin ilabas ang death certificate from the hospital.
Salamat sa informasyon, Mama. Napakalaking tulong yan. Maging sa mga manunood natin ay marami silang napulot na kaalaman sa bagay na ganyan. Anyway, mga kabisnes naming minamahal, pansamantala hanggang dito na lang muna at aaregloy namin ito, huwag kayo mag-alala. Ibig ko sabihin, iaayos, no? Lahat ay iaayos, mga kabisnes. So, mamaya ng konti ay banggitin ko na lang sa inyo kung ano po yung naging pinakapinal na kasunduan at usapan sa bagay na ito. Ayun, maki-off mo muna siguro. Saglit.